In Colossians chapter 2, 13 to 15, magbabasa po ako sa NASB. Ang sabi po ay ganito: When you were dead in your transgression and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgression, having cancelled out the certificate of debt consisting of the decrees against us, which was hostile to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. When He had disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumphed over them through Him. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang dalisay at hindi nagkakamaling mga salita. Because of what happened on the cross, Christ has given us a brand new life, forgiveness in all our sins, and victory over sin. Tatlong bagay lang po ang nais kong puntuhin ngayong hapong ito. We are alive in Christ. We are forgiven through Christ. We are victorious because of Christ. Nagriring pa rin po sa aking tenga yung paalala ng ating Pastor Eric na huwag kaliligtaang mag-evangelize. Kagaya po nung sinabi niya, you look for new blood. Hindi pwedeng same old. Hindi pwedeng yung parati na lamang ang yung binibisita. The church will die a natural death if we will not reach out to others. At ang paalalang iyan ay very much biblical. We should demonstrate love of God, the love of God, and His compassion for others. They must also hear the message of hope and salvation through our Lord Jesus Christ. We should be witnesses for Him, di ba? Acts 1:8. Ano kaya ang reaction ni Pastor Eric kung sabihin kong, Sir, may bagong Bible study na po ako. At dito po yan, sa may barangay Santo Cristo. Very good. Amen. Ang marahil ay sasabihin niya. Saan yan? Doon po sa may gateway to heaven. Sa mga puntod doon, sir. Baka mapailing si Sir Eric. Sayang si Deacon. Tinakasan na ng katinuan. Pero yun mismo ang ating kinakaharap sa tuwing ibinabahagi natin ang mabuting balita sa mga hindi sumasampalataya. Tayo nakikipag-usap sa mga patay. Wala silang panlasa sa mga bagay ng Diyos because it is spiritually discerned. Wala silang desire to glorify the Creator. Sila'y patay spiritually. They are living dead. Ang sabi po sa 13 ng talatang ating binasa, basahin po natin muli sa 2:13, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo, nakalakip niya tayo'y nabuhay dahilan sa kanya. Alam niyo mga kapatid, mabigat yung pananalitang ginamit ni Apostle Paul sa talatang ito, kayo mga patay. Hindi niya sinabing you were just misguided. Pwedeng gayon. Totoo naman yun. You were just weak. Mahina lang. You are just ignorant. Hindi. Ang ginamit niyang salita, you were dead. We are dead. Borrowing the words of Pastor Brad, patay na patay. Yun ang salitang naaalala ko kay Pastor Brad. Anong ibig sabihin nun? Walang kakayanan sa ating sarili.
Walang kakayanan sa ating sarili na gumawa ng kahit ano. Walang maaasahan sa taong patay. Ang tanging magagawa ng isang patay ay bumaho at patuloy na mabulok. Mabulok. Salamat na lang. May Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. In Him, we are made alive. Tayo binuhay niya. Nakalakip niya. Nung tayo wika ay mga patay. We only have life because of Him. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, and so in Christ shall all be made alive. Teka, saglit lang, Deacon Joel. Ibig bang sabihin nun ay tayo ay naging makasalanan dahilan sa kasalanan ni Adam? Kaya tayo nakararanas ng parusa, ng kamatayan? Ganyan ba ang ibig kong sabihin? Yan mismo. Ang ibig kong sabihin na apektado tayo ng kasalanan ni Adam. Hindi naman yata tama iyon. Marahil ay argue nyo sa akin. Ang kasalanan ni Adam, damay tayo. Kasalanan niya, siya lang ang magdusa. Siya nagkasala. Buntot niya, hila niya. Yun ang tama. Saan mo nakuha yung doktrina na yan? Sa Bible. Sa chapter 5 ng Romans. Ang sabi doon sa 5:12 to 19 ng Romans, kaya nga kung paanong na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinilang ang kasalanan kung walang kautusan, bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moses. Kahit doon sa hindi nagkasalaman ng tulad ng pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong bagay, niyaong darating. May mga namamatay na before nung commandment. Saan ba yung nabigay ang kautosan? Hindi ba sa Exodus iyon? 20? Pero may namamatay na. Even before nung ibigay yung kautosan, hindi ba? Sa Genesis, makikita natin iyon na maliwanag. Ang sabi ay ganito, ang lahat ng araw, 5 ng Genesis, ang lahat ng araw na iginabuhay ni Adam ay 900 at 30 taon at siya'y namatay. Sa verse 8, ang lahat ng naging araw ni Seth ay 900 at 12 taon at siya'y namatay. So on and so forth. Merong siya'y nabuhay at namatay pagkaraan ng mga ilang taon. Ano ang basis ng kamatayan? Wala pang kautusan. Dahilan sa kasalanan. Parusa ng kasalanan ni Adam. Ang sabi dito sa verse 17 ng Romans 5:17, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari, sapagkat kung sa pagsuway ng isa, sino isa? Si Adam, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay, si Heso Kristo. Magkaparalel yung dalawa na yan. Ang sabi ng 19 naman ng sa Romans 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao
ang marami ay naging mga makasalanan. Sino yung isang tao na yon? Si Adam. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, pagsuway ni Adam, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa. Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo yon. Ang marami ay magiging matuwid. Ang problema sa atin, pagkakamatayan na, pagkakaparusahan na, kay Adam lang yan. Pagka sa katwiran, kasama ako dyan. Yung nakukuha nyo, yung ibig kong sabihin, pagka namimili kasi ang tao ang sinasabi niya, pagka kasalanan ni Adam, kasalanan lang niya. Buntot niya, hila niya. Ibinigay na legal representative ng Panginoong Diyos, si Adam, siya ay anyo wika ng isa na darating. Sino yon? Anyo pala, type pala si Adam ng Panginoong Jesucristo. Siya pala ay tipo ni Adam, kung paanong pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng Adam. Kaya nga nagkaroon ng kamatayan. May namamatay. Anong basis ng kamatayan? Kung hindi ang kasalanan, hindi ba? Bakit sila namamatay? Sabi sa Genesis, going back to Genesis, ang tagubili ng Panginoon, ang command ng Panginoon kay Adam, huwag kang kakain noong puno, yung bunga ng pagkakilala at masama. Pagka kumain ka nun, you will surely die. In the Greek, yung phrase na you will certainly die. In dying, you shall die. Hindi, yung die kasi, hindi automatic yun ay tigok. Hindi ganon. Ang death doon ay yung separation from God. Yung nagkaroon dahil sumuway si Adam, pabigat yung kasalanan ni Adam. Dahil siya ay nagkasala laban sa Panginoong Diyos. Mabigat iyon dahil hindi siya nadaya. Na-realize niyo ba yun? Hindi siya nadaya. Si Eva nadaya ng ahas. Pero si Adam, hindi siya nadaya. Binigyan niya yung kanyang asawa at siya ay kumuha at kumain. Yun ang nakatala. Kaya yung bigat, yung mas sa tingin ko mas mabigat yung kasalanan ni Adam kasi rekta niyang sinuway. Siya yung rekta na naka-receive ng commandment ng Panginoon. Dahil nung ibigay yung commandment na yon ng Panginoon kay Adam, wala pa si Eva. Balikan niyo. Hindi pa nakikreate si Eva nung sabihin ni God kay Adam na pagkakumain kaniyang pagkakilala ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay, ikaw ay thou shall surely die, in dying you shall die. At namatay siya both spiritually and physically. Yung nahiwalay siya sa presensya ng Panginoon. Di ba pinalaya sila sa garden? Pinalaya sila. At namatay, nagkaroon ng kamatayan. Yun ang istorya, no? Kaya nagkaroon ng kamatayan even before the giving of the commandments, even before the giving of the law. Ang problema kasi, namimili kasi tayo nung ang sabi kasi dito sa 19, uulitin ko sa 5:19, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa dahil sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo, marami ang naging matuwid. Hindi ka papayag. Dapat
kung kasalanan ko, ako na lang, papayag ako. Yung masyado namang mayatang mataas ang pagtingin mo sa sarili mo. Kung tayo, yung nasa posisyon ni Adam, baka ganun din ang ating gagawin. Baka hindi pa tayo na-allocate. Baka tulak na natin si Eva, tayo na mismo. Yung kumain noong bunga ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. Si Adam na, yung pinaka-qualified na maging ating legal representative. Salamat na lang sa Panginoon. At bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga pagsubay, nangialam siya na binigyan niya tayo ng buhay. Alabang ano man yun sa iyo. Salamat na lang sa Panginoon. What should be our response? Knowing that Christ alone gave us life. Siya lang mismo. Siya lang ang may kakayanan. Ang ating Panginoon lamang ang may kakayanang magbigay sa atin ng buhay. We should be thankful. We should have a worshipful spirit. Purihin ang Panginoon at ang Panginoon lamang. Dinadala ka ba nito sa pagpupuri sa Panginoon? Ikaw ay binigyan niya ng buhay. Ikaw ay kaya ka may desire na kaya mo na-realize ang kahulugan ng buhay ay dahilan sa Kanya. You want to glorify God and to enjoy Him forever. Dahilan lamang iyon sa Panginoon. Dahil naglagak siya, dahil nangialam siya, binago niya ang ating buhay. Yun yung first point, na we are alive in Christ. Second point, we are forgiven through Christ. Sabi doon sa remaining verses, verse 13, ulit, when you were dead in your transgression and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgression. Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Paano? Having canceled out the certificate of debt consisting the decrees against us, which was hostile to us. He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Dahilan sa Kanya, through Him, meron tayong katubusan sa ating mga kasalanan. Nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan because of Him. Hindi sa pamamagitan ng iyong sariling kakayanan, hindi sa gilas mo, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Yung nagpaalala ni St. Paul sa mga taga-Colossian. Alam niyo na ito, pero I still want you to be reminded of this great truths. Kayo ay pinatawad ko na sa inyong mga kasalanan. Sino ang nagpatawad sa kanila? Ang Diyos. Pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Nagkaroon sila ng forgiveness of the sin. Ang sabi sa J.B. Phillips paraphrase, He has forgiven you all your sins. Christ has utterly wiped out the damning evidence of broken laws and commandment which always hang over your heads. Nakabanta na yung parusa sa atin, and has completely annulled it by nailing it over His head on
the cross. Siya yung nagdusa. Siya yung umako sa ating mga kasalanan. Ang kasalanang dapat sana ay tayo yung magbayad. Siya yung nagbayad. There are no free lunch. Talaga. Dahil may nagbayad. Sa Kanya, mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. In whom we have redemption through His blood. Even the forgiveness of sin. Napakabuti ng Panginoon sa atin. He hath not dealt us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy towards them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Inilayo niya kung paano daw kalayo yung silangan sa kanluran. Matusukat mo ba yun? Kung gaano kalayo ang silangan. Ang silangan ito sa kanluran. Gayon niya inilayo yung ating mga kasamaan, yung ating mga kasalanan. Anong ibig sabihin yun? Hindi na niya brought out pa. Pagka pinatawad ka na ng Panginoon, hindi na niya isusumbat pa sa atin yung ating mga kasalanan. Ikaw naman ganyan ka naman. Kilala kita, kilala ko yung gilas mo. Pagka ikaw ay pinatawad, magkakasala ka na. Hindi na niya i-brought up pang muli yung mga dati mong kasalanan. Tayo na kay Kristo, isang lang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, wala na daw. Behold, all things are become new. Yung hindi mo na aalalahanin pa, pinatawad ka na ng Panginoon. Wag ka nang mag-dwell doon sa dati mong kasalanan. Yun yung ginagawa ng Diablo sa atin para tayo patuloy na ma-discourage. How do we reflect on this? Do we reflect His mercy by forgiving others? Ganyan ka ba? Yung nire-reflect mo ba? Yung awa lang ng Panginoon yan Kaya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Kung talagang nakaranas ka ng awa ng Panginoon, matututo kang magpatawad sa ibang tao. Hindi ba? Alam nyo, nung Monday, nung Monday lang, susundin ko si Mrs. Hindi si Ren. Doon kami nagkikita po sa RCS, doon sa may grocery, sa may San Jose. Bandang 7:30, sakay ko na si Ren. Of course, nakasignal ako, sir. Yung kasi yung turo sa atin, pagka sa lisensya i-test doon, si-signal ka, tapos dahan-dahan kang liliw. Ako habang panahon nakatingin doon sa side mirror. Ang laki ng side mirror ko, kung napapansin nyo. At dahan-dahan ako. At 7:30 na yung gabi na Pag dahan-dahan ko, kablag. Nagising si Ren. Anong nangyari? Hindi mo nakita. Nabangga kami. Tagilid yung tuktok. Hindi ko nga mailiko na ganun, sir. Yung talagang napakat siya, na bangga ang bumangga sa amin, yung single lang naman na motor ang bumangga, walang lisensya, walang signal, walang ilaw. Kaya imposible na makita ko siya. Na tinitingnan ko habang panahon ako nakatingin sa side mirror, wala talagang makita. Mabilis na mabilis. Yung parang yung nagdaan sa atin nung nag-visitation, mabilis na mabilis.
ka-vlog. Oh, tinignan ko si Ren, okay naman, nakagigising nga lang eh. At nung pagbaba ko, ay napo. Yung nakabangga sa amin, okay lang din naman, nakatayo eh. Parang gusto pa nga ako takbuhan eh. Diba di usap kami, gusto na pasensya na lang. Sabi ko, paano naman ako gagawin mo sa akin na brother niya? Yan pahihila ko pa. Takot ako sa gastos. Yung pagkakabangga sa amin, may pasanga ako dito eh. Siya yung, bakit ang tibay nun? Bato-bato yung katawan nun, ano? Saka ang pinakamaganda palang motor, TMX. Dahil siya nabangga rin eh. Walang bakas eh. TMX na single. To make the long story short, nakarating kami ng barangay. Tinawagan ko yung aking biyanan. Napakagaling ng aking biyanan. Dahil pagbalik ko, buo na. Bawing-bawi talaga ako sa biyanan ko. Siya kahit na ano, kayang gawin. Alam mo masama doon eh. Pinupuri ko lang, na-appreciate ko lang yung aking biyanan. Kasi kahit na ano, kayang gawin. Bawing-bawi talaga. At nung makarating kami sa barangay, sabi ko, ang gusto ko lang kako, Brad, yung magagastos dito paghatian man lang kako natin para ipagagawa ko kako. Sa'yo kako, wala naman kakong sira. Hindi pumayag naman, nagpirma ka. Pero pagbalik ko nga, okay na eh. Nagawa na nung biyanan ko, nakapukpuk na. So, bye-bye na yun. Salamat na lang. Pero ang kaya ko na ikwento yun, yung meron ba tayong forgiving heart? Okay lang. Kasi nandito ako sa pag-aaral, sa forgiving. Yung tayo, naka-receive ng awa ng Panginoon, ng forgiveness. Kaya yung ilaw ko sira po yun, sir. Merong yun. May bakas pa ng pagkakabangga. Tagilid talaga. Para kaming kambal tuko ngayon. Tagilid na yung driver, tagilid pa yung sasakyan. Pero naayos pa naman. Medyo tagilid na lang. Pero ganyan pero naisip-isip ko yung pwede kung hindi ay ginawa ng Panginoon at yung nabangga na yun ay may nangyari sa kanya. Halimbawa, nabago. Kasi single siya eh. Kulong ako. Baka nagimas na ako ng rehas. Hindi. Sa batas natin ngayon, kung sino disgrasya, kahit na nasa tama ka, nakakulong ka, di ba? Ganun yata ang batas talaga ba ganun ang batas sa Pilipinas? Yung mabuti na lang at sa awa ng Panginoon, hindi kami pasa-pasa lang ang inabot ko dito sa bandang hita ko dito pero okay naman. Nung umalis kami, si Pastor, si Brother Nelson at saka si Sister Arian, nadaan ko sinamahan si Ren habang nasa barangay kami. Malaking tulong din at ibig sabihin, ewan ko kung dalawa silang nagtulong para magawa yung sasakyan, si Daddy at saka si Pastor, si Brother Nelson. Pero yun, napakabuti ka ako ng Panginoon. Isang iglap na gano'n na parang wala lang. Pero ang Panginoon mabuti sa atin, mabuti sa akin, mabuti sa lahat, sa bawat isa. Yung tayo nakaranas ng awa ng Panginoon, kaya tayo pinatawad. Bakit hindi natin patatawarin yung lalo na sa akin, wala namang naging gastos bukod lang sa
basa. Yung pagtatabingi ko, lagi namang ganun. Ala lang masolusyon na ron. Maraming salamat na rin sa Panginoon. Sa kanyang kabutihan at hindi ako nakakulong patuloy siya na iingat sa akin. Wala tayo nagda-drive, hindi ba? Awa lamang ng Panginoon at biyaya lamang ng Panginoon. We receive forgiveness from God. Hindi niya obligasyon na tayo patawarin. Tayo kanyang pinatawad dahil lang sa sarili niyang kalooban. May nagbayad nga nun. Ang nagbayad ay ang Panginoong Hesus Kristo. Ay yung third point. Ang third point, yung una, we are alive in Christ. We have forgiveness in Christ. We are victorious because of Christ. Nandun yun sa verse 15. When he had disarmed, sa NASB, when he had disarmed, ibig sabihin dinisarmahan na niya the rulers and authorities. He made a public display of them, having triumphed over them through Him. Tayo may katagumpayan sa ating Panginoon. Wala nang power si Satan. Satan has no power over us. He was long time ago defeated on the cross of Calvary. When the Lord cried, "It is finished," tetelestai, He was declaring the completion of His mission and the fulfillment of God's will. Declaration niyon it is accomplished. This is not a cry of lament or a cry of defeat, but it is a triumphant declaration of victory. A cry proclaiming the triumph over Satan's dominion. Yung cry, hindi yung umiiyak, hindi, yung shout of victory. Tetelestai, it is finished, it is accomplished. Nagtagpos ko na. Nay, ang sabi dun sa Romans 8:37, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Tayo higit pa sa mapagtagumpay. Tayo ba'y patuloy na nabubuhay? Hindi parang isang talunan, kundi higit pa sa mapagtagumpay. Saan naroroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroroon o kamatayan ng iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. We have victory in Christ. We are alive in Christ. We are forgiven through Christ. We are victorious because of Christ. Jesus is all we need. Nothing more, nothing less. Siya lang ang tangi nating kailangan. Ala nang iba pa. Our proper response to this is worship Him